Mas dumami pa ang kabilang sa Immigration Lookout Bulletin Order ng Department of Justice kaugnay sa investigasyon sa umano'y maanumalyang flood control project sa bansa. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Nadagdagan pa ang mga individual na kasama sa Immigration Lookout Bulletin Order ng Department of Justice. Sa inilabas na listahan ng DOJ, 43 ang kabuuang bilang ng mga nasa ILBO. Lahat sila mga empleyado at opisyal ng Department of Public Works and Highways at kasama rin ang mga kontratista sa flood control projects ng pamahalaan. Ang ILBO ay base sa hiling ng Senate Blue Ribbon Committee at ng DPWH. It's a precautionary measure that we are doing so that they will be discouraged from traveling out of the country. Pag sila sumikap na lumabas na bansa, it will not be a pleasant experience. Kasi government concern yan. We have to do this as a matter of defense of the state. Sa listahan, unang-una ang mag-asawa na Diskaya na may-ari ng Alpha at Omega General Contractor na daan-daan ang flood control project sa gobyerno. Sumunod din sa listahan ang magkapatid na Alex at Raymond Abilido na may-ari naman ng Legacy Construction Corporation na nasa higit 9 billion ang hinawakang proyekto sa gobyerno at marami pang kontratista tulad ng mga Lubiano, Villanueva at iba pa. Sa mga opisyal naman ng DPWH, kasama na sa ILBO ang dating First District Engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara. Hindi rin nakaligtas kahit ang dalawang HUSEC ng ahensya na sina Maria Catalina Cabral at Ramon Ariola. Kasama rin sa ILBO ang OIC, Regional Director ng DPWH sa NCR at sa Region 2. Gate naman ni Remulla kung may nais tumulong sa investigasyon, ngayon pa lang magsalita na dahil handa silang tumanggap ng mga testigo o whistleblower. The truth will always set them free, so to speak. Mauna silang magsabi, may pag-asa silang makalibre. I mean, with restitution of course. Kung may damage sa gobyerno at meron silang kinita, solid nila yung pera, pero they will have to testify. Some people will have to testify. Yung mauna mag-testify, hindi hahabulin na batas. Git pa nga ni Remulla, may inaayos ngayong executive order para sa proseso at proteksyon ng mga nais tumistigo sa investigasyon. Posible din ang paglalagay sa kanila sa Witness Protection Program o WPP. Yung aming nilalatag na executive order ay maglalagay rin niya ng mechanics para madaling mapuntahan at masamahan ang mga taong gusto magsalita. Ayun ang pinakamahalaga dito, yung mechanics para meron silang malapitan na pinagkakatiwalaan para malaman natin ang mga pangyayari. Base naman sa monitoring ng Bureau of Immigration, posibleng may isa sa listahan na nakalabas na ng bansa bago pa man maglabas ng ILBO. Pero nasa verifikasyon pa ito ng BI. Sa initial verification po, mukhang meron pong isa na outside the country. But it has to yet to be verified to confirm po kung siya yon or it might be someone na namesake niya. Gate naman ng BI, kahit may ILBO na, hindi naman sila aarestuhin, pipigilan o haharangin sa mga paliparan at pantalan. Ito ay pawang monitoring lang dahil wala pang warrant of arrest o hold departure order mula sa korte. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.